So, sa video na to is ituturo kung paano magsimulang mag-workout sa bahay man yan or sa gym to build muscle, of course, or kung ano man yung goal mo. So, yun. So, if you're gusto mong magsimulang mag-exercise sa bahay man or sa gym para mag-build ng muscle, if na-overwhelm ka sa mga napapanood mo dito sa YouTube, kasi iba't iba yung advice. If hindi ka sure kung ano yung workout na gagawin mo, yung mga exercises, at kung anong araw mo ba siya dapat gawin. At yun nga, bago ka pa lang sa workout at magsisimula ka pa lang. And nag-workout ka na pero hindi ka consistent at kaya wala kang nakikita ng result. So, yung video na to is para sa'yo. So, promise ko na ito na yung last video na mapapanood mo na tungkol dun kung paano magsimula. So, ba't ka makikinig sa akin? So, bali magpa 5 years na ako mag-workout, siguro nga 5 years na. Then, yung first 2 years dun is, yun, kung hindi ako consistent, experiment lang din ako. Nag-download pa ako ng apps na 30 days challenge ba yun? Basta yun. Yun, basta yung 2 years dun. Tapos yung another 2 years is, dun ako nagsimulang magseryoso. As in, 6 times a week ako nag-workout. Then yung yung sa ngayon is yung nag-start na ako mag-gym. Puro legs. Yun, and nag-upper na din ako konti. Like shoulder traps. And yun, kahit anong maisipan ko sa gym na gawin. So disclaimer lang na hindi ako professional bodybuilder. Hindi rin ako nagko-compete. Hindi rin ako nutritionist or doctor. At yun, ang share ko lang dito is based on my experience. So, take my advice at your own risk. So, yeah. I-share ko lang dito is yung mga natutunan ko based dun sa 5 years ko na background sa journey ko. So, yun. So, huwag kang ma-overwhelm sa mga napapanood mo mo dito sa YouTube kasi ang best way to start exercising is to simply just start. Ang problema kasi kapag nagsisimula pa lang is, karamihan sa mga nagsisimula pa lang is, gusto nila yung best exercises to build muscle fast. Gusto nila agad yung instant, yung mabilisan na results. Pero alam naman natin na sa ganong approach is hindi siya sustainable. Hindi siya advisable na gawin bagkus mas napapabagal pa nito yung progress mo at naging resulta kakatingin mo sa YouTube ng best exercises is results is hindi ka pa nakakapag-start. Kasi hinanap mo yung best exercises pero hindi nag-exist. So, ang best case scenario is in a short period of time, mag-exercise ka every single day for the rest of your life. As in, mag-exercise ka for the rest of your life. Yun yung goal natin, yun yung pinakang goal mo kung nagsisimula ka pa lang. So, siguro nagtataka ka kasi rest day is mahalaga. So, mahalaga naman ang rest day. Pero, dun sa muscle na ni-workout natin, dun sa muscle na fatigue or pagod yung, so example, nag-push up ka ngayon, nag 100 push up ka. So bukas, hindi na tayo magpo-push up ulit kasi nag-push up na tayo ngayon. So bukas, ang gagawin naman natin is pull up, back naman. And after nung back day na yun, kinabukasan, leg. And after nung leg day na yun is pwede na ulit tayo mag-push up kasi nakapahinga na siya ng 2 araw. So parang ganun. So ganun lang yung simpleng workout. So mamaya is ituturo ko kung ano yung pwede mong gawin ng workout at kung anong araw mo ba siya dapat gawin. So kung nagsisimula ka pa nga lang, ang highest priority is building the habits of working out. Mag-focus ka sa pagiging consistent. And yun, and pagiging consistent is hindi mabibuild dun sa advice ng mga karamihan na magbuhat ka ng mabibigat and magbuhat ka 3 times a week. Hindi ko naman sinasabi na mali yung ganong advice, pero
Okay naman yun dun sa mga taong hindi nakakaranas yung up and downs, yung mga taong dire-diretso, hindi katulad ng mga taong nagwo-workout lang kung kailan maisipan. So yun. So ngayon alam mo na na mahalaga yung alam mo na na mag-workout ka a little bit every single day for the rest of your life. So ngayon naman is, ano ba yung mga workout na gagawin mo? And kailan mo ba siya dapat gawin? So bali ito yung ituturo ko na para makapagsimula ka na. Kasi alam kong hindi mo alam kung ano yung exercise at kung anong araw ba dapat siya gawin. So ganito. So sa day 1, halimbawa is ngayon, after ng video na to is magpo-push up ka. 100 push up. Hindi ko naman sinasabi na isang set yon. Ikaw bahala kung paano mo siya hahatiin. Basta ang goal mo ngayong araw is maka 100 push up. Ngayon yun, ngayong day 1. So pag push up, ang target muscle dyan is chest, tricep, and shoulder. So dahil push up tayo ngayon, so bukas, hindi na tayo pwedeng mag-push up kasi nga nag-push up tayo ngayon. So bukas is pull up naman. So ganun din sa pull up. Ikaw bahala kung 50 reps or 100 reps. Yung reps ay yung bilang ng kada execute mo. So ikaw bahala, basta ang goal mo sa full day is maka 50 pull ups or chin up or 100. Ikaw bahala, kahit ilang set yan. Halimbawa, nag-pull up ka sa umaga, sa tanghali, sa gabi, at ganun din sa push up. Nag-push up ka sa umaga, sa tanghali, sa gabi, basta maka 100 reps ka. Then sa pull up, maka 50, 75, or 100 reps. Ikaw bahala. And sa day 3, sa afternoon, pull up, gagawin naman natin is legs. Gagawin naman natin is squats. So, ganun din, 100 reps din. Kahit ilang set din, basta maka 100 reps ka. So, in the day 4 naman is, yun, push up. 50 to 100 reps pa din. And day 5 is, ganun lang ulit din. Pull ups, then day 6 is legs, 100 reps. And sa day 7, ikaw bahala kung magpapahinga ka or magla-light cardio. Pero I suggest na mag-cardio ka kahit walking, jogging, bike, boxing, basta. Ang idea kasi is kailangan mo nang mabuild yung habits ng pag-workout. So ito yung nakikita kong best. Ito yung nakikita kong best na gawin to build yung habits para maging consistent. Siguro mga 30 days para ma-build yung habits, para maging consistent. Then, siguro mga 60, ganun. Para maging habits mo na siya. And, yun lang. Sana may natutunan ka. Sana na-explain ko ng maayos. And,